Hello mga kananays! Simula nga nung nagbalik ako sa pagbablog, nasanay na ulit ako mag-video ng mga ginagawa namin. Good morning nga sa inyong lahat. May pasok nga kami dalawa ni Yuria. Ang ganda nga ng gising ni Yuria kaya eto nakikipagkwentuhan siya sa akin at ang saya pa niya. Minsan kasi wala sa mood pag ginigising. Nahihirapan kasi siya magdilat ng mata niya sa umaga. Kaya pagising diretso agad kami ng paghilamos niya. Habang nag-e-edit nga ako, napansin ko nga na sobrang alikabok ng ilalim ng kama namin. Katulad nga din sa Pinas, mabilis nga din mag-alikabok sa lugar namin. Lalo na pag alis namin, ibinubuksan ko talaga ang mga bintana. Naglilinis nga ako ng sahig namin, pero pag off days ko nga lang nalilinis ang ilalim ng kama namin. At grabe pala ang alikabok lalo na pag sa camera. Ang aga nga ng happy pills ko, konti-konti nga inaagahan ko ang paggising kay Yuria. Para hindi na din siya mahirapan pag nang grade 1 siya. Nung bumalik nga kami galing Pinas, nag-a-adjust pa nga din kami ng oras ng pagising. 6 AM nga ako gumigising pag may trabaho. Pero feeling ko, kulang pa din ang oras ko sa sarili kaya ginawa kong 5:30. Gusto ko kasing ramdamin ang paghigop ko ng kape at tinapay sa umaga. Charot. At pagkatapos ng kumain at magbihis ni Yuria, buhok naman niya ang inaayos ko. At pagkatapos ko nga siyang ayusan, i-check ko naman yung temperatura niya. Araw-araw nga bago sila pumasok ay dapat naka-check yung temperatura niya at dapat ilagay yon sa notes. At pagkatapos nga nito mag-aantay lang kami ng oras para makaalis na. Dahil feeling ko nga kaya ko nang ihatid si Yuria hanggang sa childcare niya. Pinagpaalam ko nga sa naghahatid sundo sa kanya na itatry ko nang ihatid si Yuria hanggang childcare. Una nga nangamba sila kasi may daang pataas papunta sa childcare. Hindi kasi makapag-bike doon kasi masyadong mataas. Pinag-isipan ko na din na pag doon banda na kami maglalakad na lang kami ni Yuria. At bibitbitin ko na lang ang bike papunta sa taas. At pumayag din naman si Yuria kasi kapag hindi siya pumayag papahatid ko na lang din siya ulit. Gusto niya din kasi na ako ang maghatid sa kanya papuntang childcare. Syempre, bago kami umalis, kailangan ko munang kunin ang phone ko at baka maiwan ko pa. Mama, hantay janay de mo mama. Yuria ga makasiyo. Yuria ga makasiyo. 今日もいい天気なのにさ、いい天気なくなっちゃった。 Dito nga yung sinasabi kong pataas ang daanan at nag-enjoy naman si Yuria sa paglalakad namin. Yun nga lang, hingal ka talaga pagpunta mo sa taas. Siguro pag walang daan na pataas 10 minutes lang mararating na namin ang childcare. Dahil nga may lalakarin pa kami at pataas pa umaabot kami ng 15 minutes. Minsan nagiging 20 minutes kasi nagpapahinga pa kami pagdating namin sa taas. Nahilo nga ako dito habang nag-voice over. Kaya eto, sabay-sabay tayong mahilo. Charot. ね、反対側やっていい？何か。ちょっと待ってくれ。ママ、反対側やったよ。ねえ。 もう座りたくなっちゃった。ねえママ。もうちょっとだよ。ねえママ。At dito nga ay hinihingal na siya kaya nagmamakaawa na siya na gusto niya nang umupo. Hindi nga sanay si Yuria sa mahabang lakaran, lalo na pataas pa ang daanan at mainit pa ang araw na to. Sinasanay ko na nga din siya kasi mag-grade 1 na siya next year. Next year kasi maglalakad na lang sila simula sa bahay papunta sa eskwelahan. Aabutin din ng 30 minutes ang paglalakad nila kaya hindi ko alam kung kakayanin ni Yuria. Pero no choice din naman siya noon lalo na hindi ako ang kasama niya. Dito kasi sa Japan may mga nakatoka silang kasabay papunta ng eskwelahan. Akala ko nga si Yuria lang ang elementary sa lugar namin. May isang estudyante pala na malapit sa bahay namin. Nasa grade 6 na nga siya next year kaya sabay sila ni Yuria sa pagpasok sa eskwelahan. Silang dalawa nga ni Yuria ang pinakamalayo papunta sa eskwelahan.
Uy.頑張ったね。今日も頑張ったね、ゆりやん。うん。あっち、いいシンクの位置だよ、いいシンクの位置。そこ。Pagkatapos nga namin magpahinga, diretso na kami sa childcare ni Yuria. At ako naman, diretso na sa trabaho. Ano ka na dun? At chicken mo. さっき食べるものあったよ。1個しかないんだけど。あっちって高速の位置だよ。Ang boy. Kita kan ba? Ano lagi? Hayasugiri minna. Hayaku shite kudasai. Mama mo. At nang pag-uwian nga, sinundo ko na siya. Nag-request nga siya na maglaro muna sa playground ng childcare bago umuwi. At eto nga, at ginawang kabayo ang kasama niya. At pag-uwi nga, laro na naman ulit. Ay nako, nagpa-practice nga si Yuria ng pagbabalance ng bike. Tinanggal ko nga dito ang pedal ng bike niya at ang maliit na gulong sa likod. Di kasi siya natututong mag-balance pag may gulong sa likod. Una nga nahirapan din siya kasi masakit daw sa puwet. Napi-feel ko din naman yung nararamdaman niya kasi yun din yung naramdaman ko nung nagpa-practice pa lang ako mag-bike. 3 years ago pa nga lang nung natutong ako mag-bike at 27 years old na ako noon. O bilangin nyo, ilang taon na ako ngayon. Charot. Pawala na nga ako sa kalendaryo. O mga 90s babies dyan, kamusta na kayo? Kinabukasan nga, eto nga ang aga ng TikTok ng alaga ko. O alam nyo na, naka-off sound dyan, baka makapiright kasi tayo. Ang cute niya nga dito, mahilig nga siya sumayaw kahit di niya kuha ang steps. Medyo maaga nga ang sundo ko kay Yuria sa childcare kasi maaga din natapos ang trabaho namin. May pupuntahan kasi kaming party ng mga katrabaho namin kasabay din ang boss namin. Ang boss nga namin ang nag-request na sumama kami sa party. Matagal na nga nagre-request si Yuria ng boots simula nang bago kami umuwi ng Pinas. At dahil nga magtatag-ulan na, binili ko na din siya. Sakto nga pag-uwi namin sa bahay, dumating na ang order ko. At eto nga't sinuot niya at buti na nga lang ay medyo maluwag pa sa kanya. At sana nga abutin pa ng next year. Hindi niya din naman kasi masusuot to pag winter season kasi malamig to sa paa. Kinahaponan nga nandito na nga kami sa party. Kasama din pala ng mga katrabaho kong mga anak nila. Kaya hindi din mabuboard si Yuria kasi madami ding mga bata. Kasama nga din ni Yuria sa childcare ang isa sa anak ng katrabaho ko. Habang nagpa-party nga kami, nadiskubre ng mga bata na may music room pala dun. At isa nga sa anak ng katrabaho ko marunong mag-piano kaya tinuruan niya si Yuria. Kuti-kuti.じゃあここでやってみて。で。At dito ko na nga din tatapusin ang vlog na to. Salamat sa panonood. Matane!